ba nagkaroon na nga po partner ng committee, ano tawag nito, yung Justice Committee ng Kongreso, sinasabi na nila na supported na ito ng evidence dahil nga pinasa na nga po nila ito, sufficient in substance na nga eh. So, ibig sabihin, mayroon na silang evidence. Kaya nila ito pinasa. Now, bakit ngayon pa lang sila maghahanap? So, ibig din sabihin nito, ito yung tinutukoy ni BP Inday na nag-fishing expedition lang talaga sila. Kasi bagamat pinasa nila ito na sinasabi nilang sufficient in substance itong impeachment sa kanya, wala pa rin silang hawak na ebidensya. Ito yung ginagawa nila, mga kapartner, ay ito nga yung sinasabi ni BP Inday Sara. No? Babasahin ko lang ulit yung sinabi ni BP Inday. This is only reinforcer what I have been saying all along. Ito na yung sinasabi ni Vice President Inday Sara noong pa daw, no? There is no sufficient evidence to warrant an impeachment case against me. Bakit mga kapartner? Kasi sinasabi pa rin ni BP Inday, the finding of sufficiency in substance by the Committee on Justice presupposes that the allegations and the complaints are supported by evidence. Di ba nagkaroon na nga po partner ng committee, ano tawag nito, yung Justice Committee ng Kongreso, sinasabi na nila na supported na ito ng evidence dahil nga pinasa na nga po nila ito, sufficient in substance na nga eh. So, ibig sabihin, mayroon na silang evidence. Kaya nila ito pinasa. Now, bakit ngayon pa lang sila maghahanap? So, ibig din sabihin nito, ito yung tinutukoy ni BP Inday na nag-fishing expedition lang talaga sila. Kasi bagamat pinasa nila ito na sinasabi nilang sufficient in substance itong impeachment sa kanya, wala pa rin silang hawak na ebidensya. Isa rin ang naalala ko dito mga kapartner, katulad din ito sa ICC kay Tatay Digong sa kaso. Kung inyong mong matatandaan si Tatay Digong, 1 taon na 2 araw ngayon na nakakulong sa ICC. And yet, bago itong nagkaroon ng confirmation about sa charges kay Tatay Digong, mga 1 month ago or 2 months ago, nagpalabas ng announcement ang ICC na sinasabi nila, nagkakandak pa sila, nag-gather sila, humahanap pa sila ng mga ebidensya, mga witnesses, and yet si Tatay Digong 1 taon na mahigit na pinaparusahan sa pagkakakulong dyan sa ICC. Ano ang punto natin dito? Itong ICC at itong House of Representatives na ito, nagpaparusa na sila, nagkakandak na sila ng isang tinatawag na guilty na, ang isang akusado pa lang, para sa kanila, guilty na, pero hinahanapan pa lang pala nila ng ebidensya. Wala pa silang ebidensyang hawak, mga kapartner. Yan ang dapat natin ipaliwanag at ilinaw sa taong bayan. Ganito magtrabaho ang ICC at saka itong House of Representatives. Ikalawang punto natin mga kapartner, itong si Madriaga na gusto nilang dalhin dyan sa House of Representatives. Partner, hold on for a while. Sa susunod natin programa yung partner, papunta tayo kay Madriaga. Baka masagasaan mo yung susunod na issue natin. Kasi hindi, nandito na rin ito nasa pangalawang issue natin yan. Mag-rebat ka lang sa second siguro, pangalawa siguro. Sige, mamaya na lang. I-reserve mo na muna yan, partner. Ito na lang, ano ko na lang ang punto. Yung punto dito, ang sinasabi nga nila, sinasabi ni BP Inday Sara, ito ay wala na po, nakapattern na po sila sa sinasabi ni si Kimbo yan eh. Napanood natin yan, napanood ng taong bayan yan. Na nadula si Kimbo pagsasalita niya na stick to the plan. Bakit partner? Bakit stick to the plan? Kasi nakaplan na pala ito back in 2022 pa. Yung pagbigay kay BP Sara ng 125 million confidential fund na nung December na, 11 days na lang, yun yung plan pala nila at yun ang nadulas si Kimbo. Dahil nakaplano na pala yun doon, gagamitin nila yun, kaya nila doon nirelease ito. Kasi mahaba pa naman ang oras partner eh. Bakit hindi ito inagahan? Kaya kung aagahan kasi nila ito noon, mangyayari, medyo tatanong, ano yun sila? Kasi nga, maganda ang ano pa ng flow nito eh. Kaya kailangan nila, ilagay nila sa 11 days na lang para medyo, talaga, catching nga naman, paano mo nagastos yan? Biruin mo, 11 days lang, kinaya mo kaagad gastosin, Kumbaga, lustay yan, sabi nga nila rito, termino nila lustay daw. Yung 125 million, paano mo na nagastos sa loob ng 11 days?
Hindi nila alam na talino si BP Inday Sara. Napaghandaan niya na ito. At mayroon siyang sagot at napakaganda ng sagot ni BP Inday yan. Kasi ayon kay BP Inday, alam naman po natin ang gobyerno, minsan, di ba, hindi naman agad-agad yan nagre-release ng pera. At ang gobyerno, isang araw lang, di ba, nagre-release yan ng 100 million, 200 million. Kasi nga po, yung mga process ng bayaran, hindi naman agad-agad pag nakakuha ka ng proyekto, bayad ka agad hindi eh. Dumadaan muna yan sa maraming process hanggat sa pagdating ng bayaran na, saka na yan binabayad ng minsanan. Yan ang paliwanag ni BP Inday na hindi nila gustong tanggapin. Kasi nga po, naka-stick to the plan sila mga kapartner. Okay, partner, liliyunawin natin para yung sinasabi po nyo mga kababayan natin sa ating pagbibigay ng opinion analysis dito at reaction natin ho dito. Para sinasabi mo na nagbenta ka na ng isda, pinangako mo na yung isda, ilang kilo ba yung kailangan mo? Bigyan mo ako 10 kilo. Ay teka, kukuha muna kita sa dagat. O di ba? Tapos magdamag ka ng namamalakaya, wala ka pang nakukuha kahit 1 kilo, ganyan ho yan nakakompromiso. Kaya nga ako papasinin ho natin mga kabayan, eto hong 3 hongs binanggit ho dito, makikita ho natin, alam nyo, kapag ka nagpapile ka ng kaso, kinakailangan, pag nagsampa ka ng kaso, may hawak-hawak kang ebidensya. Hindi yung naghahagilap ka pa lang ng ebidensya. Dito po sa ginawa po nila kay Vice President Inday Sara Duterte, yung mga pansinin po natin yung mga nag-file po ng mga impeachment laban kay BP Sara, wala pong hawak na mga ebidensya o pasabog man lang. Ito ho ay hula-hula. Tapos ang gagawin nila, sila na ho yung nangangaso, sila na ho yung nagpapa-impeach. Ang gusto mangyari, si Vice President Inday Sara Duterte pa ang magpatotoo. Paano mo i-debunk yung dala-dala ninyo? Wala naman dapat i-debunk kasi wala naman kayong ebidensya. Ganun lang ho kasimple yun mga partner. Partner Bats, may second round ka pa ba? Yung sundutan ko lang maikli yung sa 11 days. Kasi galing ako sa gobyerno eh. Alam mo, may supplier kami. Hinihintay na lang yan na i-deliver na nila lahat yan. Ibig sabihin, partner, babayaran na lang. Once na ikaw ay meron, alam mo na may darating ka ng pera. Alam mo na may pera kay si BP Sara. Nung in-approve po yan, alam na nila may pera sila. Hindi po usapin niya ng mula binigay 11 days mula sa pagkakabigay. Hindi po. Nagastos na yan, naibili na yan, na-order na yan, babayaran mo na lang. Maaari nga na-deliver na kung ano yung mga in-order eh. Ganun po yun sa gobyerno. Kaya po yung mga mahirap po yung bibili lang yung mga tao sa gobyerno. Kaya talagang aasa ka sa supplier. Kasi ang supplier po, very willing po yan yung iuna na kahit wala pang bayad. Ang tawag dyan, partner Buds, Para magpaluwag. consignment. Partner. Hindi, consignment ang tawag dyan. Tama ba ako? Consignment. Willing silang actually, hindi siya consignment eh. Hindi kasi siya? yung consignment, di ba, ibebenta mo muna. Ibebenta mo, parang ibebenta mo muna tapos saka ka na magbayad. Ito kasi, alam nila na may pera na yan. Kasi alam nga naman may, alimbawa sa eskwelahan, alam na ng mga principal kung magkano yung budget nila. Kahit wala pang pera. Naibili na nila yan sa mga supplier at very willing yung mga supplier na i-supply na. Kunwari, first day pa lang ng June, sinupply na niya, babayaran niya sa 30 ng June. Hindi mo naman tatakbuhan yung supplier mo naman dahil, di ba? Ganun lang po yun. Kaya non-issue po yun eh. Yung 11 days niya, simula pa sinasabi na namin yan, pwede ka magbayad na lang pagdating ng pera. Kaya hindi po yan. Ang punto pa ni BP Sara, isang maliit na lang partner, habang ang ibang bansa, busy po sa pagliligtas ng kanilang mga tauhan, mga mamamayan doon sa Middle East. Ito pinagkakaabalahan natin, i-impeach ang Vice President. Partner, Badong, sundutan ko lang yun sa Pangasinan, ang tawag dyan, partner, yung mayroon ka, alam mo na may pera ka na, pambayad, pero hindi pa dumarating, wala pa dyan, pero binibigyan ka na ng produkto. Ang tawag dyan, partner, sa taga Pangasinan, aywan ko, may mga viewers ito, taga Pangasinan, nakatrato or nakatras pa na. Kumbaga natrato na. Nakatrato ka na. Kumbaga, halimbawa, partner Badong, nagbenta ka sa akin ng laptop. Ang sahod ko, sabihin natin, sahod ko, katapusan pa. Ano pa lang pitsa ngayon. Dahil nga may tiwala ka sa akin,
ibibenta mo na sa akin yun, gagamitin ko na ngayon. Pagdating ng katapusan, pag sahod ko, ibabayad ko na sa'yo. Correct. Para bang kasi ganito yan, again, ulitin na ho natin. To make the story short, ang ating pinag-usapan dito is about the impeachment na walang ebidensya. Ang ulit natin, parang ganito. Ididimanda ko si BMR, ididimanda ko si partner Badong. Anong ididimanda mo? May million sila sa mga bank account nila eh. Nasaan na ebidensya mo? Di patawag po natin yung AMLAC, pabuksan po natin yung bank account para makita po natin. Kumbaga, Correct. di ba, nagpaparatang ka na, kumbaga nanguhula ka na baka sakaling may mahula tayo. Kung mapayagan tayo mabuksan yung bank account ni BMR at saka ni partner Buds, di ba? O di yun na may ebidensya na ako. Pero sa larangan po kasi ng paratangan, kinakailangan po, pag pinaratangan mo na magnanakaw ito, hindi ka pwedeng basta-basta sabihin mo na nagnakaw ka. Kinakailangan, on the act nakita mo na ninakaw yan. Kasi or else, tatanungin ka ng korte, sino ebidensya mo? Sinong witness mo? Wala po. Basta po sinasabi ko, magnanakaw po siya. Absuelto yan. Hindi po pwede yan. Dapat pag sinabi mong ganyan nagnakaw yan, may hawak-hawak ka talagang matibay na ebidensya. Hindi yung pinapaako mo doon sa nagnakaw, ilabas mo na kasi. Bakit? Nakita ba ako nagnakaw? Hindi. Ba't sinasabi mo ako nagnakaw? Basta ikaw kumuha. Basta ganun na lang yun. Di ba?